Mga kabayan, maraming salamat sa lahat ng bumati sa akin nung birthday ko. Ulitin ko lang mga kabayan, kung gusto nyong manood ng live horror film na music video, eto yung sample sa screen. Nasa comment section yung link. Sana comment din kayo ng hashtag JDInborn doon mismo sa video natin. Iniimbitahan ko rin kayo na mag-join sa TikTok challenge natin. Isang dance challenge, tapos yung isa simpleng katuwaan lang na sasabayan nyo yung lyrics ng kanta. Pwede to kapag nagta-travel kayo or kapag kasama nyo lang yung mga kaibigan nyo. Search nyo lang sa TikTok, JD Official. Sana malambing ko kayo mga kabayan at supportahan nyo yung kanta. Yan lang. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Arman. Walang eksaktong taon, probinsya ng Mindoro. Bilang isang binatang lumaki sa piling ng isang manggagamot, pangkaraniwan na kay Arman ang mga gawain na may kinalaman sa lihim na karunungan, gaya ng pambabarang at mangkukulam. Sa araw-araw na pamumuhay ni Omar, lagi nitong naririnig ang mga daing ng taong nahihirapan. Madalas ding puntahan ng mga taong walang kakayahang magpagamot o yung sinukuanan ng mga eksperto. Ngunit sa tagal ng panahong nakikita ito ng binata, hindi niya maipaliwanag kung paanong nagawang pagalingin ng ama ang mga sakit na hindi kayang gamutin ng siyensya. Ilang beses na din itong itinanong ni Arman sa ama, ngunit ang tanging sinasagot nito, Malalaman mo sa tamang panahon, anak. Kaya habang hindi pa dumadating ang araw na yon, pag-aralan mo ng mabuti ang ating kaalaman dahil ito ang naging sandigan ng ating angkan. Ito lang din ang karangalang may pamamana ko sa iyo. ito ang mga katagang palaging binibitawan ni Mang Mariano sa binata. Nung mga panahong nasa 8 taong gulang pa lamang ito. Ngunit lumipas lang ang ilang taon. Hindi pa rin ipinapaliwanag ng matanda ang tungkol sa pinagmulan ng kanilang kakayahan. Dahil dito, naisip ni Arman na magsanay ng mabuti. Sinundan nito ang yapak ng kanyang ama. Hindi naglaon ay naging katuwang ni Mang Mariano ang binata. Hanggang sa dumating ang pagkakataon para malaman ni Arman ang buong katotohanan tungkol sa kanilang angkan. Isang pasyente mula sa syudad ang dumayo para magpatingin. Sa kasamaang palad, hindi ito kinaya ng matanda. Ito ang unang pagkakataong tumanggi si Mang Mariano sa isang pasyente. Ay pasensya na kayo ha, pero hindi ko na kayang lunasan pa ang sakit ng kasama niyo. Masyado nang malala ang kanyang karamdaman. At isa pa, nakatakda na ang kanyang kamatayan. Wika ni Mang Mariano. Nagalit ang mga kaanak ng pasyente dahil malayo pa ang pinanggalingan ng mga ito. Ngunit kahit ano pa ang gawin nila, sadyang hindi na mapipilit pa si Mang Mariano. Walang nagawa ang mga ito kung hindi umuwi. Nang makalis na ang pasyente, kinuha ni Arman ang pagkakataon para kausapin ang ama. Tay, ano pong nangyari? Bakit tinanggihan niyo yung pasyente? Hindi ba sisiw lang sa inyong mga ganong uri ng karamdaman? Tanong ni Arman. Tama ka. Kayang-kaya kong pagalingin ang taong yon. Pero wala na akong kakayang harapin pa ang nagdulot ng sakit sa kanya. Hindi pang karaniwang sakit ang taglay niya. Maaari kong ikamatay kapag tinanggap ko ang pasyente. Tugon ni Mang Mariano. Dahil sa wala pang sapat na kakayahan si Arman, wala itong magawa kung hindi sumunod sa utos ng ama. Kung meron lang po sana akong kakayahan na kagaya ng sa inyo, di sana hindi natin siya tatanggihan. Wika ni Arman.
Arman, kahit ako hindi ko gustong tanggihan ang sakit ng kahit sinong pasyente. Ngunit ayokong ibuwis ang natitira kong buhay. Lalo pat hindi ko pa naipapasa sa iyo ang kaisa-isang pinagkukunan ng lakas bilang manggagamot. Pagpapaliwanag ni Mang Mariano. Naituro mo na sa akin ang halos lahat ng nalalaman mo. Pati na din yung mga bagay na kailangan kong malaman. Ano pa ba ang di mo nasasabi sa akin, Tay? Tanong ni Arman. Siguro nga napapanahon na para malaman mo ang buong katotohanan tungkol sa kasaysayan kung bakit tayo naging pamilya ng mga manggagamot. Wika ni Mang Mariano. Tumayo ito at kinuha ang malaking libro na kulay itim. Nakapatong ito sa ilalim ng kanilang altar. Muli siyang naupo sa tabi ni Arman. Nagsimulang magsalaysay. Tignan mong mabuti ang larawang ito habang nakikinig dahil babasahin ko sa iyo ang kasaysayan ng ating angkad. Ang mga susunod na tagpo. Pagbabalik tanaw ng matanda sa kasaysayan. Nang mga panong ito binata pa si Mang Mariano, namumuhay ito ng payapa kasama ang pamilya. Nakatira sa munting tahanan sa labas ng kabayanan. May maliit na lupang sakahan na siyang pinagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nang mga panong iyon, sobrang hirap ang mamuhay. Lalo pa na ang buong probinsya ay nasa ilalim ng pananakop ng puwersa ng mga sundalong Hapon. Napilitang iwanan ng pamilya ni Mang Mariano ang kanilang tahanan upang makapagtago sa kalupitan ng mga Hapon. Marami na sa kanilang mga kakilala ang namatay. Natakot ang ama ni Mang Mariano na si Tatang Severino na baka pamilya na niya ang isunod. Ay nako, kailan pa kaya matatapos ang digmaang ito? Nakakapagod na magpalipat-lipat ng lugar. Naaawa ko sa mga bata. Crescencia, napuno na ng takot ang mga isipan at puso nila ng dahil sa digmaan. Ayoko lang dumating sa puto. Nakainin din sila ng galit. Wika ni Tatang Severino. Kahit ako din naman, Severino. Ayokong mabahira ng dugo ang kamay ng dalawa nating anak. Hanggat maaari, gusto kong mamuhay sina Mariano at Alibio ng mapayapa. Pero sa panahon ngayon mukhang malabong mangyari. Wala na tayong magagawa. Wala naman tayong sapat na kakayahan para labanan ng mga sundalong dayuhan. Tugon ni Aling Crescencia. May kakayahan tayo, Tay. Kung gugustuhin nyo, pwede tayong lumaban. Para saan ba ang mga aral na iniwan sa'yo ng kaibigan mong pare? Tugon ng binatang si Mariano. Hindi natin pwedeng gamitin ang sinasabi mong kakayahan para manakit. Ipinagkaloob sa atin ng may likha ang mutyang iyon upang makatulong sa mga nangangailangan. At isa pa, ang tunay na kakayahan ng mutya ay hindi para pumatay kung hindi magbigay ng buhay. Kaya't kung gagamitin mo ang kapangyarihan nito para manakit ng kapwa, mawawala ang bisa ng mutya. Sa oras na mangyari ang bagay na yon, nangangahulugan lang na nabigo ako sa aking misyong pangalagaan ng mutyang ito. Pagpapaliwanag ni Mang Severino. Tama ang narinig niyo. Isang tagapangalaga ng mutya ang matanda. Ipinagkalob ito ng isang maharlikang engkanto para magamit sa panggagamot. Kapalit ng pagpapagaling ni Mang Severino sa karamdaman ng mga tao ay ang kaluwagan sa pamumuhay. Hindi ito naniningil ng kahit ano sa sino mang napapagaling. Ang mismong mutya ang nagkakalob sa kanila ng mga pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Paminsan nagugulat na lang ang matanda dahil may mga bayong ng prutas na iniiwan sa kanilang mesa o hindi kaya sa labas ng tahanan. Minsan mga ligaw na hayop kagaya ng usa, baboy ramo, o hindi kaya naman labuyong manok. Naging kontento na ang matanda sa ganong pamumuhay
Kahit wala silang pera, hindi naman sila nagugutom. Ano ba talaga ang mutyang yan, Tay? Nagtataka ako kung paano niyong nakuha yan. Sinabi niyo sa amin noon na ibinigay ito ng isang engkanto. Pero sa totoo lang, hindi pa rin ako naniniwala. Dahil hindi ko din naman nakita ang sinasabi niyong engkanto. Wika ni Mariano. Mariano, unawain mong mabuti ang sasabihin ko. Ang pananalig sa mga mabubuting engkanto ay parang paniniwala sa hangin. Hindi mo nakikita pero alam mong nandyan lang sila sa paligid dahil nararamdaman mo sila. Hindi mo man makita ang mga engkantong nagbigay at nangalaga sa mutya. Ngunit nararamdaman at nararanasan mo ang kanilang probisyon at ang pagkalinga. Pagpapaliwanag ni Mang Severino. Napaisip si Mariano sa sinabi ng ama. Natatandaan nga nito na kahit minsan, hindi sila nawalan ng makakain kahit pa nasa kalagitnaan sila ng digmaan. Kung ganun, Tay, bakit hindi na lang tayo kunin ng mga engkanto at dalhin sa kanilang lugar? Tanong ni Mariano. Hindi maaari, Mariano. Hindi tayo mabubuhay sa mundo nila kung sakaling gawin nila ang bagay na yon. Kailanman hindi na tayo makakabalik sa mundong ito. At isa pa, may misyon tayong dapat gampanan. At ang misyon na yon, wala sa mundo ng mga engkanto, kundi nandito sa mundo nating mga tao bilang tagapangalaga ng mutya. Tungkulin natin na magbigay lona sa mga taong nangangailangan. Sa ngayon hindi mo ito mauunawaan, pero darating ang panahon, Mariano. Mag-antay ka lang. Tugon ni Mang Severino. Simula noon hindi na nagtanong pa si Mariano ng mga bagay tungkol sa mutya. Nagpatuloy ang kanilang buhay. Bagaman punong-puno ng takot, nagawa pa rin namang Severino ang kanyang misyon. Hanggang sa dumating ang panahong kailangan nitong ipasa ang mutya kay Mariano. Nang mga sandaling ito, nakaratay na si Mang Severino. Nakaupo sa tabi ng matanda ang dalawang anak na si Mariano at Alibio. Hindi na ako magtatagal pa. Kayong dalawang magkapatid, palagi niyong tatandaan ang dahilan kung bakit tayo nabuhay. Kailangan niyong magpatuloy kahit wala na ako. Mariano, ihahabilin ko sa iyo ang mutyang ito dahil ikaw ang nakakatanda. At sana wag mong gamitin sa pangsariling interes ang kakayahang ibibigay nito sa iyo. Ikaw naman, Alibio, ang magiging katuwang ng iyong manong Mariano sa pagtupad ng misyong iiwan ko sa inyo. Huwag kang magsasawang tumulong ng walang hinihinging kapalit. Wika ni Mang Severino. Matapos ay kinuha nito ang isang maliit na supot mula sa ilalim ng kanyang unan. Inilagay ito sa kamay ni Mariano at muling nagsalita. Tanggapin mo ang mutyang ito ng buong puso. Huwag kang magpapadala sa kahit anong tukso na gamitin ito para sa pansariling interes. Alibio, sana maunawaan mo ang desisyon ko. Hindi sa sinasabi kong higit na karapat-dapat ang kapatid mo kaysa sayo. Pareho kayong karapat-dapat, ngunit may kanya-kanyang obligasyon na dapat gampanan. Wika ni Mang Severino. Alam ko po yon, Tay. Huwag po kayo mag-alala. Dahil tutulungan ko po si Manong Mariano. Magpahinga na po kayo. Tugon ni Alibio. Ipinapangako namin na nasa mabuting kamay ang mutyang ito. Walang sino man ang maaaring makakuha sa amin. Wika ni Mariano. Masaya kong lilisan sa mundong ito dahil panatag ang aking kalooban. Malaki ang tiwala ko sa inyo, mga anak. Kayo na ang magpatuloy ng aking sinimulan. Matapos magsalita, binawian ng buhay si Mang Severino. Sa paglipas ng panahon,
Tuluyang humupa ang kaguluhang dulot ng digmaan. Nagapi ang mga sundalong dayuhan. Unti-unting nagbalik sa dati ang kanilang pamumuhay. Ipinagpatuloy ni Mang Mariano ang panggagamot. Samantalang si Alibio naman, nagpa siyang umalis para hanapin ang sarili. Hindi naman ito hinadlangan ng kapatid dahil alam ni Mariano na may sariling tadhana si Alibio na dapat tuparin. Maraming taon ang nakalipas. Nagkaroon ng sariling pamilya si Mariano. Kagaya ng ama, nakilala ito bilang mahusay na manggagamot sa lugar kung saan sila napadpad. Kaso nga lang kahit wala na ang digmaan, hindi pa rin nawawala ang kaguluhan. Malaki ang pinsalang idinulot nito sa kabuhayan ng mga tao. Hirap pa din sa paghanap ng pagkain ang bawat isa. Umabot pa sa puntong kailangan nilang manakit ng kapwa para lang may maipakain sa kani-kanilang mga pamilya. Isang araw habang nanggagamot, biglang sinugod ng mga armadong kalalakian ang tahanan ni Mang Mariano. Nagpakilala sila bilang hukbalahap. Sila ang mga taong lumaban sa mga Hapon at kasalukuyan pa ring tinutugis ang mga dayuhang naglipana sa buong panig ng bansa. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Naparito kami para kolektahin ng inyong buwis. Wika ng isa sa mga kalalakian. Napahinto sa ginagawa si Mariano at kinausap ang lalaki. Kumuha kayo ng kahit anong makukuha nyo mula sa mga gulay at prutas na yan. Wika nito. Ngunit sinipa ng lalaki ang mga nakaumpok na gulay sa sahig. Hindi yan ang gusto naming alay. Alam kong binabayaran ka ng mga pasyente mo, kaya amin na ang pera. Muling wika ng lalaki. Pasensya na, pero hindi ako tumatanggap ng salapi bilang kabayaran. Kung ano ang nakikita mo dyan sa pag, kusang ibinibigay ng mga tao bilang pasasalamat, kaya wala akong ibibigay na pera sa inyo. Wika ni Mariano. Ngunit suntok ang iginante sa kanya ng lalaki. Sinong niloloko mo? Ilabos mo ang pera kung ayaw mong masaktan. Madadamay ang mga tao nandito. Tugon ng lalaki. Hindi na umimik pa si Mariano. Tinitigan niya lang ito. Muling nagpatuloy sa ginagawa. Dahilan para lalo itong mainis. Muling lumapit ang lalaki kay Mariano. Inamba nitong hahatawin ng baril. Ngunit biglang nanigas ang katawan ng taong iyon at unti-unting bumagsak. Sinabi ko na sa inyo na wala akong maibibigay na salapi. Hindi ba nasa batas nyo? Kung ano ang kinikita ng isang mamamayan, yun din ang buwis na ibabayad nila. Kaya yan, kunin nyo ang kaya nyong dalhin. Isang beses mo pang ilapat ang kamay mo sa akin. Sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas ng buhay sa lugar na to. Wika ni Mariano. Isa-isang dumampot ng gulay at ilang hayop ang mga kasama ng lalaki. Nagpa siya silang umalis sa lugar. Simula noon kinatakutan nila si Mang Mariano. Wala na ni isa man sa kanila ang bumalik para maningil ng buwis. Sa paglipas ng mga araw, naging mapayapa ang pamumuhay ng pamilya ni Mariano. Naisilang na din si Arman. Naisipan nitong bumalik sa kanilang bayan at doon ipagpatuloy ang bagong buhay. Ngunit hindi pa rin nawala ang mga taong naghahangad na gumawa ng masama sa kanila. Maliban pa sa mga tao, nariyan ang mga engkantong hinahangad namang makuha ang tangan niyang mutya. Sanggol pa lang ng mga panong ito si Arman. Siya ang madalas sa pagbalingan ng mga elemento dahil hindi maaaring gamutin ni Mang Mariano ang sariling anak. Dinala niya ito sa isa pang kilalang manggagamot na kaibigan ng kanyang ama. Hindi titigilan ng mga engkanto ang anak mo, Mariano. Hanggat hindi nila nakukuha ang mutya mula sa iyo. Pambihira ang mutyang yan.
Kaya naman marami ang naghahangad na makuha, lalo na ang mga engkanto. Dahil dyan sila huhugot ng lakas at kapangyarihan. Kaya hanggat maaga pa, kailangan mo itong maagapan. Wika ni Mang Dario. Ano ho ba ang maaari kong gawin? Tanong ni Mariano. Kung maaari, ibaon mo sa katawan ng bata ang mutya ng papaya. Gawin mo nang sa kanon, manatili siyang ligtas. Dahil kung ilalagay mo lang sa sisidlan ng mutyang yan, mararamdaman ng mga engkanto ang presensya at susundan nila ito. Ngunit kung maibabaon mo ito sa katawan ng anak mo, mawawala sa radar ng mga elemento ang presensya ng mutya. Pagpapaliwanag ni Mang Dario. Ngunit ano ang kasiguraduhan na magiging ligtas sa panganib ang aking anak, Manong? Tanong ni Mariano. Nariyan pa rin ang panganib. Hindi natin may iwasan. Pero hindi na ganong kalala. Ang kagandahan pa nito, siguradong ang anak mo ang magmamana ng iyong kaalaman. Hindi ba yun naman ang gusto mong mangyari? Tugon ni Mang Dario. Pinag-isipang mabuti ni Mariano ang sinabi ng matanda. Napagpasya ni Mariano na sundin ang payo nito. Ipinabaon ni Mariano ang mutya sa katawan ng sanggol na si Arman. Isang pares ng mutya ng papaya ang hawak niya ng mga sandaling iyon. Ayon kay Mang Dario, isa lang ang kailangang ibaon sa katawan ng paslit. At ang isa ay panghahawakan ni Mang Mariano para hindi tuluyang mawala ang bisa nito. Ilang araw matapos ibaon ng mutya sa katawan ni Arman, nilagnat ang sanggol at sa loob ng ilang araw, walang tigil sa pag-iyak. Ayon kay Mang Dario, unti-unting tinatanggap ng katawan ni Arman ang mutya. Normal na reaksyon lamang ito. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ng paslit hanggang sa tuluyan na itong nagbalik sa dating sigla. Balik tayo sa kasalukuyan. Kung ganon, nasa akin pala ang kapares ng mutyang hawak niya, tay. Sana noon niyo pa sinabi sa akin. Wika ni Arman. Sinadya kong wag ipaalam sa iyo ang tungkol sa bagay na yon para maiwasan mo ang hindi ka nais-nais na pangyayari. Tugon ni Mang Mariano. Kaya pala parang may naririnig akong salita noon. Lalo na kapag mapapahamak ako. Mabilis gumaling ang mga sugat ko. Ngayong alam ko na kung bakit. Ngayong nauunawaan mo na ang lahat. Siguro naman handa ka nang tanggapin ang kapares ng mutya na nasa katawan mo. Kung ipag-aadya ng panahon, tay, walang pagdadalawang isip kung tatanggapin. Sa palagay ko, dumating na ang pagkakataong iyon. Sumunod ka sa akin, anak. Wika ni Mang Mariano. Nagpunta ang mag-ama sa likod ng bahay. Doon nakita ni Arman ang malaking puno ng papaya. Sa pagkakatanda nito, simula nang magkaisip siya, naroon na ang punong iyon. Bagay na pinagtatakahan ng binata dahil hindi naman nagtatagal ang puno ng papaya. Kadalasan ilang taon lang itong nabubuhay. Ngunit ang punong iyon, mahigit 20 taon nang patuloy na namumunga. Napapansin ko lang po, tay. Bakit buhay pa rin yung puno ng papaya na to? Tanong ni Arman. Simple lang ang kasagutan. Dahil nasa loob ng katawan ng punong yan ang kapares ng mutyang nasa katawan mo. Tugon ni Mang Mariano sabay bunot ng itak. Pinutol nito ang bandang gitna ng puno. Nakita ni Arman na may butas ang pinakagitna. May kung anong kinuha si Mang Mariano. Inabot kay Arman. Isang lumang itim na sisidlan na halos napuno na ng dagta ng papaya. Dito mo pala itinago ang mutya sa loob ng mahabang panahon, tay. Paano niyo po nagagamit yung mutya kung malayo sa inyo? Tanong ni Arman.
Hindi naman ako nanggagamot eh. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ng binata sa sinabi ng ama. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya pinapaalis ng kanyang ama sa tabi, lalong-lalo na kapag nagsimula na ang gamutan. Ngayon naiintindihan ko na, Tay. Pero may tanong pa rin sa akin eh. Bakit nyo ibibigay sa akin yung mutya ngayon? Muling tanong ni Arman. Naupo si Mang Mariano sa nakatumbang puno ng papaya at tinitigan ang anak. Panahon na para ikaw na talaga ang pumalit sa akin. Pagod na ang katawan ko eh. Hindi ko nakakayanin pa ang manggamot. Alam ko naman na kaya mo na eh. Hindi ako nagdadalawang isip na gawin ito dahil sa bangay pinakita mo sa akin noong sinasanay pa lang kita. Wika ni Mang Mariano. Nakikita ko nga po, Tay. Naiintindihan ko kung bakit. Huwag po kayo mag-alala dahil buong puso kong tinatanggap ang katungkulang ito. Wika ni Arman. Masaya ako anak at sinundan mo ang yapak ko bilang manggagamot. Ngayon sigurado na ako may magpapatuloy ng aking legasiya. Wika ni Mang Mariano. Napatingala si Arman dahil naaninag nito mula sa likod ng matanda ang figura ng isang malaking nilalang. Anino lang ang nakikita ng binata dahil napakadilim ng paligid. Unti-unting nagdatingan ang mga alitaptap at dumapo sa katawan ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Arman nang makita ang nilalang na yun. Isang mantiw. Kaunting kaalaman, ang mga mantiw o mancho sa salitang Hilagay nun, mga higanting inkantong nababalot ng ugatang katawan. Madalas naglalakad ang mga ito sa dilim, lalo na kapag walang buwan. Mabait at mahinahon ang mga ito, kadalasang nagiging katawang ng mga manggagamot. Sinasabing ang mga mantiw ay may kakayahang magpatubo ng mga halaman at puno sa pamamagitan ng kanilang mga luha. Maswerte din ang buhay na hinakbangan ng mantiw dahil sumasama sa nilalang na ito ang negatibong enerhiyang bumabalot sa tahanan. Madalas nakikita ang mga mantiw sa malagong kagubatan. Hindi sila madaling makilala na pagkakamalang puno ang kanilang binti. Napakaraming ugat ang nakabalot dito. Huwag kang magulat, Armada. Siya ang gabay ng iyong mutya. Susunod siya sa lahat ng ipag-uutos mo. Ngunit kagaya ng palagi kong ipinapaalala, huwag mong aabusuin ang kapangyarihang hawak mo. Wika ni Mang Mariano. Ang buong akala ng binata ay para lamang sa panggagamot ang kakayahan ng mutya. Ni minsan, hindi nito naisip na maaari siyang magkaroon ng koneksyon sa mga elemento. Gaya ng ipinangako ko sa inyo, Tay. Hindi ko sasayangin ang tiwala nyo. Wika ni Arman. Matapos ang kaganapang iyon, nagsimula ng tumanggap ng mga pasyente ang binata. Hindi man ganon kadalas, may mangilan-ngilan ding kumikilala sa kanyang angking galing. Ilang taon pa ang lumipas, tila naging kabaliktaran ang nangyari. Habang nagtatagal, nakikita ni Mang Mariano ang malaking pagbabago sa ugali ng anak. Taliwas ito sa mga itinuro ng matanda. Naging mapagmalaki si Arman. Kadalasan tinatanggihan ng mga pasyente na walang kakayahang magbigay ng alay. Hindi nakatiis si Mang Mariano kaya kinumpronta nito ang binata. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa iyo, anak. Pero bakit mo naman tinatanggihan ang ilan sa mga pasyente mo? Alam mo bang nanggaling pa sa malayo ang ilan sa kanila? Dumayo dito para lang magpagamot sa iyo. Wika ni Mang Mariano. Alam mo, Tay, hindi naman lahat ng pasyente pwede nating tanggapin.
ang mga taong yon. Hindi nila kayang magbigay ng kaukulang alay kaya hindi ko sila tinatanggap. Sa panahon ngayon, Tay, kailangan nating maging praktikal. Wika ni Arman. Hindi mahalaga ang salapi sa gawain ito, Arman. Isa pa, nabubuhay naman tayo sa araw-araw. Kahit hindi naniningil sa panggagamot mo, hindi ba? Muling wika ni Mang Mariano. Totoo yun, Tay. Pero may mga pangangailangan din tayong kailangang bilhin. Kaya paminsan, hindi naman siguro masamang maningil, hindi ba? Tugon ng binata. Hinayaan na lang ito ni Mang Mariano sa pag-aakalang matatauhan pa ang anak. Ngunit habang tumatagal, lalong lumalala ang ugali ni Arman. Minsan narinig niya ang anak. Nagsabi ng halaga sa isang pasyente. Sa pagkakataong ito, hindi na pinalampas pa ng matanda ang pangyayari. Hindi na maganda ang ginagawa mo, Arman. Hindi ito ang itinuro ko sa'yo. Itigil mo ang paniningil sa mga tao. Wika ni Mang Mariano. Tay, ako ang nanggagamot. Hindi niyo ako pwedeng utusan ko ano ang gagawin ko. At isa pa, hindi naman siguro masamang singilin ng mga taong may sobra-sobrang yaman. Tugon ng binata. Mapamahirap o mayaman. Hindi batayan ng estado ng pamumuhay para mabiyayaan ang kagalingan ng isang tao. Itigil mo ang paniningil kung ayaw mong bawiin ko sa iyo ang mutya. Muling wika ng matanda. Hindi nito inaasahan ang sumunod na ginawa ni Arman. Babawiin. Sa tingin mo ibabalik ko pa sa iyo ang mutya ng papaya. Pasensya na, Tay, pero hindi niyo to makukuha sa akin. Wika ni Arman sabay tulak sa matanda. Hindi alam ni Mang Mariano ang nangyayari sa anak. Nalungkot ang matanda. Bagyang nakaramdam ng pagsisisi at panghihinayang. Hindi nito inasahang magbabago ang ugali ng anak na pinagkatiwalaan ng kanyang kakayahan. Ilang araw ding hindi umuwi ang binata. Hinanap ito ng matanda. Sa wakas nakatanggap ito ng balita na may nakakita kay Arman sa bayan. Dali-daling pinuntahan ng matanda ang lugar na sinabi. Nakita ang binatang nakikipag-inuman sa grupo ng kalalakihan. Arman, oras na para umuwi ka. May mga nag-aantay sa'yo. Wika ni Mang Mariano. Hayaan mo lang silang mag-antay. Karamihan sa kanila, gulay lang din naman at buhay na manok ang binibigay. Tugon ng binata. Laking gulat nito nang biglang may sumuntok sa kanya. Maging si Mang Mariano ay nagulat nang makita kung sino ang taong iyon. Walang yakang bata ka. Ganyan ka ba pinalaki ng tatay mo? Yan ba ang itinuro sa'yo? At ikaw naman, Mariano, naging pabaya ka. Tignan mo ang nangyari. Wika ni Mang Alibio. Alibio, anong ginagawa mo dito? Kailan ka pa bumalik ng bayan? Tanong ni Mang Mariano. Oh, sino naman tong pakialamero na to? Wika ni Arman sabay sugod sa matanda. Bagay na pinagsisiyan ng binatilyo. Sinalo ni Mang Alibio ang kamao nito. Buong puwersang itinulak dahilan para tumilapon ang binata palabas ng kubo. Ang lakas ng lobong suntukin ng tiyuhin mo. Sino ka ba sa palagay mo? Tugon ni Mang Alibio. Siya ang nakababata kong kapatid Arman. Ang tiyo Alibio mo. Kayong dalawa magtigil na kayo. Nakakaya sa maraming tao. Wika ng matanda. Bitbit ni Mang Alibio si Arman pauwi sa kanilang tahanan. Doon ipinagpatuloy ang disiplina. Ilang araw na kitang inoobserbahan, Armada. Anong ginagawa mo? Ito ba ang kapalit ng tiwalang ibinigay ng kapatid ko sa'yo?
Wala kang utang na loob. Ang kapal ng mukha mong gamitin ang mutya ng aming ama para sa pansarili mong kapakanan. Wika ng matanda. Tss, ako na ang bagong tagapangalaga ng mutya. Kaya gagawin ko kung anong gusto ko. Wala kayong pake. Tugon ni Arman. Abat talaga nga namang sinusubukan mo ko Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Kaya ngayon pa lang, sikapin mong matauhan. Dahil kung hindi, ako ang mag-uumpog ng ulo mo sa aligi ng taanan upang maalala mo kung bakit ikaw ang pinili ng tatay mo na magmana ng kanyang kakayahan. Wika ni Mang Alivio. Ako nang bahala sa anak ko, Olivia. Pasensya ka na. Nakita mong ganito ang nangyari sa buhay ko. Tugon ni Mang Mariano. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin, Manong. Ang tampalasan mong anak ang gumawa niyan. Wika ni Mang Alivio. Ganon din ako. Hindi ako dapat humingi ng tawad sa inyo. Lalo na sa'yo. Ngayon nga lang kita nakilala Ang lakas ng loob mong... Hindi na naituloy ni Arman ang sasabihin. Biglang sumakit ang balikat nito kung saan nakabaon ang mutya ng papaya. Napasigaw ang binata. Unti-unting nasusugat ang bahaging iyon ng kanyang katawan. Napalingon si Mang Mariano kay Alivio. Nakita nitong nag-uusal ng dasal ang kapatid habang nakatutok ang mga kamay kay Arman. Ilang sandali pa, lumabas ang mutya sa balat ng binata. Namilipit ito sa sobrang sakit. Hindi na babagay sa isang kagaya mo ang mutyang ito. Isa kang kahihiyan. Naturingang ikaw ang pinagkatiwalaan ng iyong ama, pero inilagay mo sa malaking kahihiyan ang ating pamilya. Wika ni Mang Alivio. Pasensya na, Arman, pero tama ang Tio Olivia mo. Pinatunayan mo lang na hindi ka pa handang magmana ng kapangyarihan ng mutya. Pasensya na. Pansamantala ko munang babawiin ang kapangyarihan ito hanggang sa matauhan ka. Wika ni Mang Arman. Biglang tumakbo palabas ng tahanan ng binata. Akmang hahabulin pa sana ito ng ama, ngunit pinigilan siya ng kapatid. Hayaan mo lang siyang matauhan. Hindi ko kinuha ang mutya sa katawan niya. Ilusyon lang ang lahat. Pero hindi niya magagawang gamitin ang kakayahang ito dahil sinelyuhan ko ang kanyang katawan. Wika ni Mang Alivio. Ginawa niya ito para magsilbing aral sa pamangkin. Kinuha naman ni Mang Mariano ang pagkakataon para kausapin ang kapatid. Ano nga palang sadya mo? Bumalik ka sa bayang ito Ang buong akala ko patay ka na. Tanong ni Mang Mariano. Yan pa sana ang gusto kong sabihin sa'yo, Manong Pero parang hindi maganda ang tiyempo ko. Napapabalita sa kabilang bayan ang pananalakay ng mga aswang. Pumunta ako dito para balaan kayo. Pero mukhang alanganin pa ang anak mo. Tugon ni Mang Alivio. Gaano ba kalala ang sitwasyon, Olivia? Tanong ni Mang Mariano. Marami na ang napahamak, Manong. Ang ilan sa kanila ay nayanggaw pa. Sa inala ko, sinasadya ang pagsalakay na yon upang makakuha ng pagkain ng mga lintik. Nagpaparami din sila ng bilang. Sa mga sandaling ito, hindi pa kayang humarap ni Armand. Kaya ako na muna ang makikipagto sa kanila. Kung sakaling tumawid sila dito sa bayan ng San Lorenzo. Wika ni Mang Alivio. Biglang kinabahan si Mang Mariano. Alam nitong wala siyang magagawa sa kasalukuyang kalagayan. Mukhang wala akong maitutulong sa iyo, Olivia. Mahina na ang pangangatawan ko Wala na rin akong kakayahang makipagkumbate. Ngunit maaari kong balaan ng mga tao sa paparating na panganib. Tugon ni Mang Mariano. Hindi, Manong. Walang dapat makaalam ng kaganapang ito.
maaaring magdulot ng malaking kaguluhan sa buong bayan sa oras na sabihin mo sa kanila ang mga mangyayari. Pero mas lalong magkakagulo kung sa huli nila malalaman ang mga pangyayari. Maaari silang mataranta. Mas mabuti ng mataranta. Maaaring pagandaan ng mga aswang ang ganitong pagsalakay. Alam nilang may naninirahang manggagamot sa lugar na ito. Hindi sila maaaring sumugod ng walang pag-aanda. O anong maaari nating gawin? Pigilan sila sa abot ng ating makakaya hanggang sa matauan ng hunghang mong anak. Aminin man natin o hindi, siya lang ang tanging pag-asa. Pag-uusap ng dalawa. Samantalang sa kabilang dako naglalakad si Arman. Papunta ito sa bayan upang magpalamig. Bigla nitong napansin ang napakadaming itim na ibon. Papalapit ang mga ito sa kanyang kinakatayuan at isa-isang nagbabagsakan. Maging ang mga taong nasa paligid, nagulat sa tanawin. Hindi may paliwanag ng binata ang pagkahulog ng mga uwak mula sa kalangitan. Dali-daling bumalik ng tahanan si Arman upang ipagbigay alam sa ama ang nasaksihan. Papasok na ito ng tahanan pero sinalubong siya ng tiyuhin. Sino nagsabing pwede kang pumasok sa pamamahay na ito? Ito'y pamana sa amin ng yumaong ama. Wika ni Mang Alibio. Wala akong panahon para makipagdiskusyon sa'yo. Nasaan ang tatay ko? Tanong ni Arman. Nasa loob ng tahanan. Sa palagay mo, bakit kita hayaang kausapin ng kapatid ko? Sa totoo lang dahil sa ginawa mo, wala ka ng karapatan na tawagin siya bilang ama. Wika ni Mang Alibio. Wala kang paki dun. Ngayon tumabi ka. Kung ayaw mong gumawa ko ng daan sa kabilang pader ng bahay. Tugon ng binata. Lumabas ng silid si Mang Mariano nang marinig ang kaguluhan. Ano ba ang kaguluhang ito, Arman? Bakit ka na naman nakikipagtalo sa tiyuhin mo? Tanong ni Mang Mariano. Tay, nagawi ako sa bayan at may nakita akong kakaibang pangyayari. Nagbabagsakan ng mga uwak sa plaza. Napakadami nila. Mukhang galing ang mga yon sa kagubatan na sakop ng San Remedyo. Nanlaki ang mga mata ni Mang Alibio dahil doon siya nanggaling. Alam niyang doon nagsimula ang pananalakay ng mga aswang. Ito na ang sinasabi ko. Ngayon wala ka ng pagpipilian. Sa ayaw at sa gusto mo, gagamitin mo ang iyong kakayahan upang harapin ang kalaban. Ano bang sinasabi nito? Anong paparating na kalaban? Baliw ka ba? Tay, may saltik ba tong kapatid mo? Ayusin mo ang pananalita mo, Arman. Kundi tatamaan ka talaga sa akin ng totoo. Tama ang sinabi ng tiyuhin mo. Ang nakita mo kanina ay palatandaan ng isang panganib. Nalason ang mga uwak na yon. Hindi nila kinaya ang presensya ng mga nilalang na dumating sa kanilang tirahan. Wika ni Mang Mariano. Anong nilalang ang tinutukoy nyo? Saka bakit malalason ng kanilang presensya ang mga uwak? Tanong ni Arman. Dahil sa bigat ng presensya ng mga aswang, hindi kinakaya ng pangkaraniwang mga ibon, lalo na ang mga uwak. Kung napapansin mo, uwak ang unang tumatakas kapag nagkakaroon ng sakuna o hindi naman kaya may nangyayaring hindi maganda sa lugar. Wika ni Mang Alivio. O ngayon, anong kinalaman ko dyan? Bakit mo nasabing kailangan kong lumaban sa ayaw at sa gusto ko? Tanong ni Arman. Kung hindi ka ba naman isa't kalahating timang? Ikaw lang sa ating tatlo ang may tangang mutya. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo silang harapin. Dahil hahanapin ka nila sa oras na maramdaman ng mga nilalang ang presensya ng mutya na papaya. Pag-uusap ng tatlo. Napalunok ng laway si Arman.
Hindi nito lubos akalaing magkakaroon siya ng inkwentro sa mga aswang. Alam kong bago sa iyo ang mga mangyayari, Arman. Ngunit tama ang tiyuhin mo. Ikaw lang ang pag-asa namin para pigilan ang paparating na panganib. Wika ni Mang Mariano. Hindi ba kinuha mo na sa akin yung mutya? Bakit pa ako makikialam sa bagay na yan? Tanong ni Arman. Ano bang utak na meron ka? Hindi ko malaman kung anong klaseng pag-iisip yung... Ay nako. Hindi mo ba nararamdaman sa sarili mo? Nariyan pa rin ang mutya. Wika ni Mang Alivio. Pinakiramdaman ng binata ang sarili. Napangiti ito. Aba, oo nga no. Anong ginawa mo? Kitang-kita ko eh. Naramdaman ko yung pagkuha ng mutya sa balikat ko eh. Tanong ni Arman. Ilusyon lang ang lahat. Ginawa ko yon para matauhan ka. Ngayon maganda ka dahil tayo ang sasalakay sa lungga ng mga aswang na yon. Tugon ni Mang Alivio. Teka, sandali lang. Aswang ang pinag-uusapan natin dito, di ba? Bakit tayo ang sasalakay? Tanong ni Arman. Huwag nang maraming tanong. Bilisan mo na! Tugon ni Mang Alivio. Dali-dali namang kumilos ang binata. Hindi nito alam kung ano ang dadamputin. Kaya inabot sa kanya ni Mang Mariano ang itak na pagmamay-ari ng ama. Eto, gamitin mo ang itak na ito. Mula pa ito sa aking ama. Wika ni Mang Mariano. Hindi na nagsalita pa si Arman. Kinuha nito ang itak at sinundan ng tiyuhin. Habang naglalakad, nakita ng binata ang ilang uwak na nagkalat sa daan. Mukhang huli na tayo, Arman. Nandito na sila. Tignan mo sa gawing iyon. Wika ni Mang Alivio habang itinuturo ang mga taong naglalakad papunta sa kanilang direksyon. Kakaibang bigat ang nararamdaman ni Arman nang makita ang mga kalalakihang paparating. Ang nararamdaman mo ay presensya ng mga aswang. Kung mahina ang dungan mo, babagsak ka ng hindi mo namamalayan. Pagpapaliwanag ni Mang Alivio. Dinukot ni Arman ang isa pang mutya sa kanyang bulsa. Inilagay sa kanyang bibig, sabay bunot ng itak mula sa sisidlan. Mukhang hindi naman sila ganong kalakas eh. Siguro naman kakayanin natin sila. Nanlaki ang mga mata ni Mang Alivio nang maramdaman ang biglang pagbabago ng aura ng binata. Armada, hindi lang sa panggagamot ang kakayahan ng mutya ng papaya. Ang kapares itong mutya, may kakayahang magbigay ng lakas at liksi ng pangangatawan. Malamang ngayon mo lang ito madidiskubre. Maninibago ka, pero sa bandang huli masasanay ka din. Wika ng matanda. Sabay tulak kay Arman papunta sa mga kalaban. Hindi naman nagpapigil ang binata. Ibinunto ng galit sa mga dumating na kalaban. Kanina pa ako nabibwisit sa mga nangyayari. Tapos dadagdag pa kayo. Wika ni Arman. Sabay sugod sa mga kalalakian. Mabilis namang nakaiwas ang ilan sa mga aswang. Ngunit tinamaan ang isa sa mga ito. Paulit-ulit na tinaga ni Arman ang kalaban hanggang sa tuluyan itong mamatay. Tinignan nito ang iba pang mga aswang. Isa-isang nagbagong anyo ang mga ito at sumugod. Samantalang si Mang Alivio naman, nagtago sa likod ng puno. Pinanood na makipaglaban ang pamangkin. Nakaalalay lang ito sa kung ano ang mangyayari. Ngayon lang niya nakitang makipagbakbakan ang pamangkin. Hindi nito akalaing ganong kahusay si Arman. Hinawakan nito ang isang kalaban sa ulo. Itinulak papunta sa puno. Halos mabiyak ang bungo ng nilalang dahil sa lakas ng pagkakatama. Hindi na makakilos ang mga aswang dahil sa sobrang takot. Ang ilan ay nagpulasan.
Ngunit hindi ito pinalampas ni Arman at Mang Alivio. Tapos na tayo dito. Hindi na babalik ang mga yon. Ngayon pang naramdaman nila ang presensya mo. Hindi sila mangangahas na pasukin ang teritoryo mo. Wika ni Mang Alivio. Sinuyod pa nila ang paligid para masiguradong wala ng mga kalaban. Matapos ay umuwi ang mga ito. Pinag-usapan ang mga nangyari. Hindi lang panggagamot ang saklaw ng taglay mong mutya, kundi pati ang pagtatanggol ng mga taong sakop ng iyong dome. Huwag mong isipin kung anong maibibigay nila dahil ang totoong pagtulong sa kapwa at paglilingkod sa Diyos ay walang hinihintay na kapalit. Wika ni Mang Alivio. Aminado ako. Malaking pagkakamali ang nagawa ko. Pinagsisisihan ko ang lahat ng yun. Naging makasarili ko eh. Ginamit pa yung kakayahan ng mutya para sa pansariling interes. Naway patawarin niyo sana ako. Wika ni Arman. Huwag mo nang isipin ang mga bagay na yon. Normal lang sa tao ang magkamali. At ngayong namulat ka na sa katotohanan ng buhay, paniguradong magagampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin. Wika ni Mang Mariano. Ang mutyang hawak mo ngayon, ipinasa pa mula sa aming mga ninuno. Lahat sila maging ang iyong ama, nakaranas ng mabibigat na pagsubok. Ngunit wala sa kanilang sumuko at bumigay sa mga temptasyon. Tugon ni Mang Alivio. Yon ang naging simula ng totoong pagganap ni Arman sa kanyang tungkulin. Mas naging epektibo pa ang binata sa panggagamot. Nagawa nitong gamutin ang mga pasyenteng tinatanggihan noon ng kanyang ama. Maraming kilalang tao ang nagpunta sa binata upang magpagamot. Nagawa niya itong pagalingin, dahilan para lalong makilala si Arman. Kalaunan, dumami ng husto ang mamamayang parokyano ng binata. Ang ilan sa mga ito, nagpresenta pang bigyan siya ng lupain. May mga tao ding nagbigay sa kanya ng pera. Hindi na malaya ng binata ang unti-unting pag-angat ng buhay. Dito napatunayan ni Arman ang sinasabi ng ama. Marunong tumingin ng may likha sa mga taong hindi mayabang. Masaya ako sa narating mo, anak. Alam kong ito ang kalooban ng Diyos. At dahil sa kabutihang ginawa mo, ito ang gantimpala. Wika ni Mang Mariano. Hindi ko na po hinangad ang karangyaan, tay. Kaya nga gusto kong ibahagi ang mga ito sa mga nangangailangan. Kung yan ang gusto mo, Arman, walang problema. Tutulungan kita. Wika ni Mang Alivio. Sinimulan nito ang pagtulong sa mga kapuspalad. Palihim na sinuyod ng binata ang mga liblib na pamayanan upang mamigay ng tulong sa mga may hirap. Dahil sa ginawa ng binata, lalo pa itong pinagpala. Pinagsasabay ni Arman ang panggagamot at pagtulong sa mga taong nangangailangan. Kung minsan may mga pasyente itong kapusabuhay, imbis na tanggapin ito ang alay sa mga nagpapagamot, siya ang nagbibigay ng sobre na may lamang pera. Kung titignan ay walang pagbabago sa estado ng buhay nila Arman. Ganon pa rin ang kanilang tahanan. Gawa pa rin sa kawayan. Mas nasanay ang binata sa simpleng buhay. Hindi lubos sa kalain ni Arman na mararating niya ang ganong tagumpay. Ngunit mas pinili ng binatang mamuhay ng simple. Sa paglipas ng mga taon, hindi maiwasan ng binata na malaman pa ng maraming tao ang ginagawa. Nagulat si Arman ng isang araw. Sinugod siya ng mga tao. Sumisigaw ang mga ito sa kanilang bayan na nagpapasalamat. Ang ilan ay naiiyak pa. Dahil noon lang din nila nalaman, si Arman pala ang taong naglalagay ng pagkain sa atangan ng kanilang bahay. O ayan na. Nakita mo na ngayon ang naidudulot ng mabuting gawa sa kapwa Arman.
Sila mismo ang kikilala sa'yo at magbebigay ng parangal. Wika namang Mariano. Kumalat ang ginawa ni Arman sa buong bayan. Maging ang alkalde ay nasorpresa dahil hindi naman makikita sa itsura ni Arman na siya ang tumulong sa mga ito. Hindi rin naiwasan ang mga inggit kung minsan nakakatanggap pa siya ng mga banta. Ang ilan sa mga taong natutulungan niya ay napapahamak. Kaya para sa ikabubuti ng lahat, minabuti na lang ni Arman na lisanin ang lugar at manirahan sa malayo. Walang nakakaalam sa mga kababaryo na umalis ang binata. Pinili nitong mamuhay ng simple sa isang lugar na walang nakakakilala sa kanya. Ganun pa man, hindi pa rin kinalimutan ng binata ang sinumpaang tungkulin. Palihim na tumatanggap ng pasyente si Arman para mapagtakpan ang kanyang ginagawa. Nagtayo ito ng isang organisasyon na tumutulong sa mga may hirap. Ngunit hindi rin nagtagal, nalaman ng karamihan ng kanyang ginagawa, kaya muli na namang umalis ang binata sa lugar na yun. Walang sino man ang nakaalam kung saan ito nagpunta. May mga naging malapit na kaibigan si Arman. Ngunit maging ang mga ito, walang alam sa kinaroroonan niya. Dumaan ang mga taon. Wala nang narinig na balita tungkol kay Arman. Tuluyan na itong nakalimutan ng mga tao. Ngunit ang kwentong naging kakibat ng buhay ni Arman, nanatili sa puso at isip ng mga taong natulungan niya. Ito din ang naging paraan para makarating sa atin ang kwento ni Arman at magkaroon ng pagkakataong maibahagi sa lahat ang naging kasaysayan ni Arman at mutya ng papaya. Mga kabayan, maraming salamat sa lahat ng bumati sa akin nung birthday ko. Ulitin ko lang mga kabayan, kung gusto nyong manood ng live horror film na music video, eto yung sample sa screen. Nasa comment section yung link. Sana comment din kayo ng #JDInborn doon mismo sa video natin. Iniimbitahan ko rin kayo na mag-join sa TikTok challenge natin. Isang dance challenge, tapos yung isa simpleng katuwaan lang na sasabayan nyo yung lyrics ng kanta. Pwede to kapag nagta-travel kayo or kapag kasama nyo lang yung mga kaibigan nyo. Search nyo lang sa TikTok, JD Official. Sana malambing ko kayo mga kabayan at supportahan nyo yung kanta. Yan lang. Maraming salamat.